latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral, Arangkada Balita, live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations, naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website, at panoorin din ang live nationwide sa Kaliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada. DWIZ Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon po ay July 15 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagiren. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Mga senior citizens at mga PWD kasama ang buntis unang makakaboto sa 2025 barangay at SK elections. Todo Balita. Kudita, droga, money laundering sasakupin ng Anti-Wiretapping Act. Todo Balita. Sa balitang lokal, serbisyong pangkalusugan patuloy na pinaiigting ni Governor Ramon Gico III dito sa lalawigan ng Pangasinan. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, NX-led sosyo sa liderato sa kasalukuyang Premier Volleyball League. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isinulong ni Senator Panfilo Ping Lacson ang panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Anti-Wiretapping Act upang magkaroon ng dagdag na ngipin ang mga otoridad laban sa mga krimen tulad ng kudita, robbery and band, highway robbery, droga at money laundering. Ayon kay Lacson, bagamat epektibo ang wiretapping laban sa mga pambihirang krimen na may banta sa pambansang seguridad, hindi ito sakop sa kasalukuyang batas. Kung magiging batas, isasama dito ang kudita, conspiracy and proposal to commit kudita, robbery and band, brigandage or highway robbery, paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ang Republic Act 9160, ang Anti-Money Laundering Act of 2001. Lilimitahan sa limited source bidding o direct contracting ang pagkuha ng gamit para sa wiretapping ng PNP, PDEA, NBI at AFP.
Magpapatupad muli ang Commission on Elections ng early voting hours para sa vulnerable sector sa 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Sa ilalim ng Resolution number 11154, pinahihintulutan ng COMELEC ang mga senior citizens, mga buntis at persons with disabilities o PWDs na makaboto ng mas maaga o mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga sa kanilang designated voting centers. Magsisimula pa rin ang regular voting hours mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Matatandaan, nagpatupad din ng early voting hour policy noong May 2025 midterm elections. Itinakda na rin ng COMELEC ang 10 araw na nationwide voter registration mula August 1 hanggang 10 para sa barangay at SK elections. Ang 2025 ito ay para sa 2020 yung nasabing voter registration ay gaganapin ngayong taon. Samantala, nagbitiw na sa pwesto bilang chairperson ng Energy Regulatory Commission o ERC si Mona Lisa Dimalanta. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sinabi ni Castro na irrevocable ang pagbibitiw sa pwesto ni Dimalanta. Wala namang ibinigay na dahilan ang palasyo sa naging dahilan ng pagbibitiw ng nasabing opisyal. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Kapitolyo, patuloy na pinaiigting ni Governor Ramon Gico III ang serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Pangasinan. Kamakailan lang ang outreach program ay dinala sa Barangay Esmeralda at Barangay San Andres sa Balungao, Pangasinan. Daan-daang residente ang nabigyan ng libreng medical na atensyon, kabilang na ang pagsusuri, konsultasyon at libreng gamot. Kasama sa dental services ang oral examinations at extractions. Meron ding libreng laboratory services kagaya ng ECG, X-ray, sugar and cholesterol test at urinalysis. Nagpamahagi din ng health pack na naglalaman ng mga gamot at bitamina. May ipinamigay ding food packs na binubuo ng bigas, asin mula sa Pangasinan Salt Center at mga dilata kasama na ang mga itlog. Kabilang naman sa health and wellness services ang libreng gupit, masahe at zumba dance. Hatid naman ng Gikusina on Wheels ang masustansyang pagkain. Target na ipagpatuloy ang galing community outreach program na para maabot ang 3.1 milyong residente ng Pangasinan sa 1,364 na mga barangay. Hinihimok din ang bawat residente na makiisa sa Pangasinan Green Canopy Project kung kaya sila ay nakatanggap ng vegetable seeds, fruit at vegetable seedlings. Isang panghuling pulong ang ginanap upang ito ay para muling tinutukan ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang lumalalang problema ng illegal na sidewalk vending sa Barangay Nalsian Sur at kahabaan ng Quezon Boulevard. Kabilang sa mga pangunahing binibigyang pansin ay ang illegal na pagbibenta ng karne sa mga pampublikong daan na itinuturing na banta sa kalinisan, kalusugan at maayos na daloy ng trapiko. Ayon sa mga ulat, ang mga tindang karne na hindi dumadaan sa tamang inspection ay nagdudulot ng masangsang na amoy at baradong drainage system na maaaring magresulta sa panganib sa kalusugan ng mga residente. Bilang tugon, isinagawa kahapon sa Balon Bayambang Event Center ang isang dialogo sa pangunguna ni Special Assistant to the Mayor Dr. Cesar Kiambao, Municipal Administrator Attorney Rodlin Rajini Vidad, mga concerned department at unit heads, mga kapitan at mga vendors sa nasabing mga lugar. Dito kanilang pinag-usapan ang paglabag at hinanapan ng pangmatagalang solusyon o pangmapanatili ang kaayusan, kalinisan at disiplina sa bayan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan.
Pilit na susosyo sa liderato sa Pool A ang NX-LED sa pagsagupan sa Galleries Tower sa 2025 Premier Volleyball League o PVL on Tour. Lalambanan ng Chameleons ang High Risers mamayang alas 4 ng hapon. Kasunod ang banatan ng Akari Chargers at Capital One Solar Spikers alas 6:30 ng gabi sa Phil Oil Eco Oil Arena sa San Juan City. Solo ng PLDT ang liderato sa Pool A sa kanilang 3-0 na record sa itaas. Kasunod ang NX-LED, Farm Fresh, Petrogas, Chocomucho at Galleries Tower. Samantala, nagbabala si veteran trainer Buboy Fernandez sa paparating na bagyo sa Las Vegas, Nevada. Tinukoy nito si 8-weight world champion Manny Pacquiao na inihalin tulad nito sa isang malakas na bagyong haharap laban kay Mario Barrios sa Hulyo 19 sa Las Vegas, Nevada. Hindi nagbigay si Fernandez ng anumang prediksyon kung makukuha ni Pacquiao ang knockout win gaya ng ginawa nito sa mga nakalipas na laban. Wala ring sinabi si Fernandez kung hanggang anong round aabot ang nasabing bakbakan. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras po natin alas 5:23 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang
Opisyal na tagagising ng bayan si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasaba, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:30 na po ng umaga. Sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. Araw ng sweldo ngayon po ay July 15. Yung iba siguro natapos na kahapon. Yung iba naman ngayon nila tatanggapin yung kanilang mga sweldo. Ayan, hayahay ang buhay. Pero kahapon mga kaibigan, yung inaugural session ng Sangguniang Panlalawigan, presiding officer syempre sa pangatlong pagkakataon si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Yan yung inaugural session ng 12th Sangguniang Panlalawigan of Pangasinan. Ginanap sa Session Hall sa Capitol Building sa Lingayen. Pero isa lang ang wala kahapon, si board member Ranjit Ramos Shahani due to nagpapagaling. Otherwise, kompleto na sila lahat mula sa 1st District, 2nd District, 3rd District, 4th, 5th, at saka 6th. Sa 6th District, yung bago na board member doon, kagaya ni board member Ranjit Ramos Shahani, ay si board member Binse. Samantala, the rest, board members mula 1st hanggang 4th District, re-elected sila lahat. Sa 5th District, re-elected si board member Louis Sison. Bagong first term naman si board member Rose Apaga. And then sa 6th District, parehong bago. Samantala, inaprubahan kahapon ang ilang provincial ordinances at saka yung mga municipal provincial resolution, municipal ordinances. Pero bago po yan, bago yung main agenda, main event kumbaga sa inaugural session ng Sangguniang Panlalawigan, nagbigay ng kanyang inaugural speech si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, at ito po, pakinggan po natin. Chair, to our Governor, Governor Ramon Monmon Gico III,
members of the 12th Sangguniang Palalawigan of the province of Pangasinan, of course, my wife, Attorney Melanie Lambino, fellow leaders in national and local government, our partners in the private sector, civil society, the church, academe, and the media, and above all, my beloved province mates. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for being here today. Your presence is not just a show of support for this formal ceremony, it is a statement of unity. A unity rooted in our shared promise of good governance, inclusive development, and principled leadership. Today marks the beginning of a new term, and for me, my final one as your Vice Governor. Because this is my last, it will also be my most purposeful. We will not slow down, we will not settle, we will finish strong. 3 years ago, we began our journey as the 11th Sangguniang Palalawigan in the shadow of a global pandemic, an event that reshaped not just public health, but the very way we govern. That term was a time of recalibration and reinvention. We modernized our legislative processes, embraced digital transformation, and responded with urgency to the needs of our kabalayans in one of the most difficult periods in recent history. We evolved from paper to platform, from delay to delivery. We laid strong foundations, a blended approach to public service, and positioned ourselves as partners for change and progress. Today, the 12th Sangguniang Palalawigan will build on that foundation, this time as a partner for excellence. We may not have solved every problem, but what we started, we intend to complete. What we promised, we intend to deliver. And the systems we built, we will now institutionalize for future generations to inherit, improve, and make their own. We will prioritize economic stimulation and job creation by supporting the development of more growth centers, not just in the East, but also in Central and Western Pangasinan. To support these, we reaffirm our commitment to the Pangasinan East-West Economic Corridor. We shall explore allocating funds through our annual investment program to ensure continued planning, budgeting, and groundwork for these initiatives, so that economic mobility becomes a reality, not just a dream. Healthcare remains a top priority. With the worst of the pandemic behind us, we now focus on building a resilient and inclusive health system. In 2024, we began strengthening our preventive healthcare system through the Consulta Tasgi Consulta program. In this term, we will push even further, supporting the governor's call to establish specialty hospitals in the province so that no Pangasinense has to travel far for quality care. In education, we will institutionalize and expand the Pangasinan Polytechnic College, targeting at least 3 additional campuses across the province, bringing affordable, quality, and practical education closer to more communities. As far as agriculture is concerned, we will answer the call of the governor to ensure that adequate funding and programs will be initiated for our farmers in the entire province. We will continue to protect and empower the most vulnerable, persons with disabilities, senior citizens, the sick, solo parents, and children, because public service is not about popularity, it is about priority. And those who need us the most must come first. In this final term, I vow to serve with integrity, impartiality, and transparency. As presiding officer, I will safeguard the professionalism, objectivity, and independence of this chamber. It shall never become a rubber stamp, nor shall it be held hostage by political interest. To those who may disagree with the path this Sanggunian will take, I extend my hand in friendship, dialogue, and collaboration. We did not agree on everything, but we must agree on one thing. Pangasinan must come first. Let us rise above partisanship
Let bygones be bygones. Let us move from politics of division to politics of inclusion and performance. Our Governor, Ramon Monmongico III, has outlined a bold vision for our province. As Vice Governor, I will continue to support his legislative agenda, not out of obligation, but because it reflects our shared mission to transform Pangasinan into a model of local governance and regional development. To my wife, Attorney Melanie, and our son Luke, thank you for being my compass, my courage, and my constant reminder that leadership begins at home. Every decision I make as Vice Governor reflects the kind of province I want you and every Pangasinense family to thrive in. This final term is not just about legacy, it is about leaving behind institutions that work, values that endure, and systems that empower. It is about ensuring that long after I leave this post, the mission continues, stronger, bolder, braver, and better. To my fellow members of the 12th Sangguniang Palalawigan, especially those who are joining me in 2028 and ending our third and final term, this may be our last opportunity to leave a mark that endures. Let us govern wisely, let us legislate boldly, let us serve selflessly. To our people, we are not here to make noise. We are here to make a difference. In the end, we will not be remembered by the number of sessions we held or the titles that we carried, but by the lives we improved, the communities we uplifted, and the future we helped shape. Let this be our finest term. Let this be our most meaningful chapter. Let our work speak louder than our names. May God bless the 12th Sangguniang Palalawigan. May God bless the province of Pangasinan. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. So yan po mga kaibigan, tinig po yan ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino sa kanyang inaugural speech kahapon sa pagbubukas ng 12th Sangguniang Panlalawigan. Sino kaya yung mga makakasabay niyang mag-graduate na mga board members? Iniisip ko dyan, board member Vice Ventanilla ng 3rd. Sa first, baka si board member Apolbaca, hindi ako masyadong sigurado. Kasi si board member nung Fontelera, nag-graduate siya, tapos sumunod yung kanyang asawa, and then bumalik siya as board member. Sa 4th district, parang parehong pang second term lang nila eh. Sa 5th district, baka si board member Louis Sison. Kasi nag-graduate yung kanyang katandem naman, si board member Chinky Perez Tababa. Sa 5th district, parehong first termer ulit. First term, kasi si board member Ranjit Ramos Shahani, naging board member siya na several terms, and then naging vice governor, and then I think board member ba, bago siya nag-stop for a while sa politics. So pagkatapos po nun, mga kaibigan, regular session na. So kanilang ipinasa kahapon itong provincial ordinance creating a new position in the PGO Internal Audit Division, Provincial Government of Pangasinan, creating a new position in the Umingan Community Hospital, Provincial Government of Pangasinan, authored by board member Sheila Marie Baniqued and board member Napoleon Fontelera Jr. Tapos, kasama sa kanilang mga ipinasa kahapon, Provincial Ordinance number 4-2025, an ordinance establishing a provincial ordinance violation receipt system. An ordinance violation receipt system to achieve a more systematic and orderly issuance of receipt and collection of fines and penalties for violation of ordinances of the province of Pangasinan. Kasi kailangan implemento ng mga local government units, pero base na rin sa mga ipinasang marami mga provincial ordinances na may mga fees para sa mga violations. Ang hindi naman talaga na-implement ng todo. Kung meron man nakakapag-implement, manaka-naka. Kasama na dyan ang pinakahuli
ay itong patungkol sa pagsusuot ng mga reflectorized vests. Nung unang mga buwan ay todo yung compliance ng mga nagmumotor. Pero bandang huli ay iilan na lang ng mga sumusunod. So yung iba kasi ang sinasabi daw ayaw magbigay na ang local government units ng mga receipt para naman ito yung ibibigay sa mga violators. Para ma-solve yung problema na gano'n at talagang ma-implement yung mga provincial ordinances na may mga fines o mga fees sa violation. Ito na, Provincial Ordinance Violation Receipt System. So, sa probinsya na kukuha ang implementing agencies kasama ng ano yung mga yan, LTO. Although LTO, may mga national kasing ini-implement dyan. PNP, lalo na yung Philippine National Police dahil may mga local na police stations siya na pwedeng mag-implement at sila ang mag-i-implement kasama sa mga implement nila, ipapatupad itong mga provincial ordinances. So ipinasa itong violation receipt system para maging systematic and orderly yung issuance ng mga receipt kasama na yung collection ng fines and penalties. Ipinasa rin kahapon yung inaprubahan ng mga members ng Provincial Board, yung Internal Rules of Procedure of the 12th Sangguniang Palalawigan of Pangasinan for the period of 2025 to 2028. Ayan, merong interview kahapon kaugnay nito at yung iba pang usapin. Interview kay Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Pero sa susunod na araw na po natin ipaparinig yun. Kahapon ay kinonfirm na rin yung appointment ni na Provincial Administrator Melesio Patagi II at yung appointment ni Provincial Legal Officer Attorney Baby Ruth Torre. At syempre yung mga municipal and city budgets, ayan, kanilang inaprubahan na yung mga resolutions. Kailangan ito ng mga local government units dahil para maipasa nila o mai-implement nila kung ano man yung kanilang mga pinasa ng kanilang sangguniang bayan o kaya sangguniang panlungsod for implementation dun sa kanilang lokalidad. So marami yung mga ipinasa kahapon. Pero mamaya ng konti sa ating pagbabalik mga kaibigan, atin naman pong ipaparinig sa inyo yung bahagi po ng interview kay Provincial Administrator Melesio Patagi II pagkatapos po na i-confirm ng ng Sangguniang Palalawigan yung kanilang appointment ni Attorney Baby Ruth Torre. Mas mahaba yung yung pagtatanong sa kanya. Si Attorney Baby Ruth naman ay agad na approve yung resolution confirming her appointment. Pero mamaya po mayan mga kaibigan, sa pagbabalik po ng Toda Balita, ang oras na po natin alas 5:45 ng hapon. Anong hapon? Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM regional stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. DWIZ Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Okay, nagpapatuloy po ang ating Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragire. Okay, mga pagbati muna. Good morning po sa mga suki po natin kay Achikora at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang dito sa lungsod ng Dagupan. Kay Joceleda Mateo, watching from Dagupan City, sabi niya, taga rito sa Dagupan. Kay Ben Gab Jovellanos, kay Glory Sanchez Maramba, kay Chris Rox, kay Ernesto Musada, Gracielda Matro, kay Madam Rose Ke, good morning, sanang lakad mo ngayon. Kay Randy Manawis, Freddy Liavore, Glory Sanchez Maramba, Jaime Ignacio at sa iba pa. Sir Jujil Cruz Beltran, kumusta po? Kumusta ang first month ng klase?
At syempre si Sir Roberto Nimer at si Ma'am Araceli. Ganon din sa mga kasamahan natin sa Girl Scout of the Philippines Dagupan Council at sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan na super busy para naman sa district induction na gaganapin sa July 19, araw po yan ng Sabado. Kaugnay pa rin sa first session kahapon ng Sangguniang Panlalawigan presided by Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. So kasama po doon sa ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan, ito yung provincial resolution, confirmation ng provincial administrator si Sir Melesio Patagi II at may provincial legal officer attorney Baby Ruth Torres. So pagkatapos po nun, bago pinagpatuloy ng Sangguniang Panlalawigan yung kanilang session, ay yung confirmation nga plus yung ilang pagkatanungan na ibinato sa ating provincial administrator, kagaya ng sabi ko yung kay Attorney Baby Ruth, approve kaagad. Pero narito po yung bahagi naman ng panayam kahapon kay Provincial Administrator Melesio Patagi II. Mas lalo pa nating pag-ibayuhin ang ating pakikipagtulungan kay Governor Monmon para matupad ang kanyang mga pangarap para sa lalawigan ng Pangasinan. Bilang provincial administrator, ano yung pinakamahirap na nagawa mong trabaho? Na-encounter mo? Siguro yung dynamics ng opisina, kailangan mong magbalanse ng iba't ibang interest, iba't ibang personalidad, iba't ibang katayuan ng ating mga pumupunta sa ating opisina, sa pakikipagtrabaho. Maraming maraming kailangan mong i-balance para ma-maintain yung magandang working relationship. So, basta you have in mind the best interest of all Pangasinenses. So, anong pakiramdam po ninyo kayo papuntahin? Siyempre, may natutuwa ka, mayroon ka rin kinakabahan, mayroon ding hindi mo alam yung pwedeng sabihin sa'yo ng provincial board, pero I have with me the results of my 3 years of working sa provincial government. Nagtrabaho ako, pinakita ko yung suporta ko sa mga pangarap ni Governor Monmon, sa administrasyon nilang dalawa ni Monmon at saka ni Vice Governor Mark. At alam ko naman na itong mga pagtatrabaho na ito ay hindi naman nakita naman nila. Para sa isang local government unit, gaano kahalaga yung maagang confirmation ng administrator, legal officer at legal counsel? Well, ang provincial administrator for this matter ay mahalagang portfolio yan. Ito ay kasama ng ating mahal na gobernador sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto, lalong-lalo na yung day-to-day affairs ng Kapitolyo. Kailangan ang housekeeping ng Kapitolyo, tuloy-tuloy yan. Yung good housekeeping, hindi dapat napapabayaan yan. So, maigi na makuha ka agad ng isang administrator ang confirmation mula sa Sangguniang Panlalawigan just to make sure na may continuity of the discharge of functions, the responsibilities, and the obligations of the office of the provincial administrator. Consider na first official day po ninyo ngayon after ng confirmation? Well, nung binigay nung July 2 yung appointment ko signed by the governor, that was the time I was again appointed as provincial administrator. Itong confirmation as required by the Local Government Code of 1991, ito'y pagpapasinayan na you are being confirmed as the administrator in such a way that they are one with you. They are one with the governor in saying that, yes, we'd like to give you the green light to have this provincial administrator to work with us. Parang constitutional appointment, ano? Yes, in a way, yes. Parang napansin namin, PA, kanina, parang mas mahaba ang
exposure nyo kaysa kay attorney. Napansin nyo? Hindi, intindihin na lang natin yung dynamics ng opisina. Ang provincial administrator, saklaw naman niya kasi lahat. Oo. Maraming pwedeng itanong dyan tungkol sa kung paano mo ginagawa yung trabaho mo bilang administrator compared sa provincial legal office. Nakapokus lang yan sa legal matters. So, sa tingin ko naman, sa proven track record and proven work ni Attorney Baby Ruth, siya po ay karapat-dapat na ating katrabaho ulit bilang provincial legal officer. P, kamusta naman po yung ating pag-aayos po ng ating pamilya? Okay yan mga kaibigan, si Provincial Administrator Melicio Patagi II. May ilang katanungan pa doon, kaya lang medyo kakapusin na po tayo sa oras. Ang oras na po natin, meron na lang 3 minuto bago mag alas 8. Ano ba yung mga oras ko? 3 minuto. Ayan, 2 minuto na lang tuloy bago mag alas 6 ng umaga. Kanina sabi ko bago mag alas 5 ng hapon. Ano lang, masyadong magana tawa. Ano pa lang? Umaga pa lang, pero makikita nyo yung sikat ng araw, this early, talagang anliwaliwanag na ng sikat ng araw. Mukhang magiging maganda yung maghapon, yung lagay ng panahon maghapon. Kaya naman siguro yung mga construction workers, magiging dire-diretso yung kanilang mga trabaho. Dito sa may PNR Road, ayan, dire-diretso yung kanilang trabaho. Ginagawa ngayon ay drainage system, tapos na yung, at least dito sa from MH Del Pilar hanggang dun sa lampas ng pangatlong gate ng GSIS, tapos na yung drainage system dun sa tapat ng apartment. Tinatapos naman ngayon yung sa may left side, papunta naman dun sa, malapit na, sa kanto ng, papunta sa PNR mismo. Yung unang bahagi ng kalsada mula dun sa may DBP hanggang dun sa tapat ng unang gate ng GSIS, ayan, natabunan na rin pero hindi pa masyadong maayos, pero tinatabunan na yan. Binibilisan nila para at least take advantage dito sa magandang lagay ng panahon, lalo na pag sa mga construction work na ganyan. So yung iba pa na konti lang naman na yung natitirang bahagi ng interview kahapon kay Attorney Melicio Patagi sa akin. Kaya naman, alam nyo, sabi nga ng mga department heads, sabi ng mga empleyado, grabe magtrabaho at ang ating provincial administrator, si Sir Eli. Imagine, meeting sila, man-com meeting alas 6 ng umaga, tapos ginagabi. Ganyan kakumita ng ating provincial administrator, si Sir Eli. More on that, more on mga balita pa sa pagbabalik po ng Todo Balita bukas. Kagaya dyan sa Asingan, tuloy-tuloy yung phase 1 ng kanilang public market. At sa, ayan, si Mayor Patrick Karamat naman ng Kalasyaw, pinasalamatan ng mga empleyado sa matagumpay na paghatid ng serbisyo sa barangay. Nagkaroon sila ng activity nitong nakaraan. At iba pang mga balita dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa iba pang araw, sa Todo Balita, muli tayong magkakasama-sama bukas, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning kay Kuya Benji Tan. Kay Mama Ta at ang kanyang tropa, magandang umaga. How are you? Kumusta kayong apon Baro ti Mayor tayo na Ijay Ili ti Umingan. Ganon din kay DCV Yan Venice Chua, PDC. At ang bagong PDC, Provincial District Chairman ng District ng distrito namin sa Inner Wheel, si DC MJ Mejia. Sa ngalan ng aking partner, Kaaron Susan niya daw, at sa technical, Kaaron Eli Garcia. Ako po ang inyong nakasama, Liway Manantan Iparagire, na imbag na bigat, kanya yung amin na po. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito